May mga taong araw-araw nating nadadaanan, pero bihira nating pansinin. At minsan, sila pa yung may mga kwentong mas ramdam kaysa kahit anong regalo. Hi guys! Ako si Jeko. Every Christmas, ang dami nagbibigay ng regalo. Nagpapasaya. Pero hindi lahat may kakayahan para gawin yon. Pero this time, gusto ko ipakita na hindi kailangan ng pera para magbigay. Minsan, kwento lang, pakikinig, at kaunting oras, sapat na. Ang goal ko today, makilala ang mga taong madalas nating nadadaanan. Mga taong may kwento, pangarap, at pananaw sa Pasko. Hindi ito tungkol sa awa, tungkol to sa realidad. Kasi minsan, sa mga taong walang-wala, sila pa yung may mas maraming na ituturo. Ngayon lalapit ako, iilan sa kanila, wala akong dala, wala akong regalo. At tanging dala ko lang ay makinig sa kwento nila. Habang naglalakad ako dito, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nila. Hindi ko rin alam kung papayag sila. Pero ang alam ko, may respeto dapat sa bawat lalapitan ko. Wala akong dala, wala akong ibibigay. Gusto ko lang makinig. Kasi minsan, sapat na yon. At dahil tulog sila, hindi ko sila ginising. Ayokong mga abala. Hindi lahat ng kwento kailangan agad tanungin. Minsan, kailangan mo lang tumigil at maghintay. Kung mapapansin nyo sa clip, may isang lalaking nakaupo. Katabi niya yung mga taong natutulog sa kalsada. Lumapit ako kasi akala ko may kausap siya. Pero tulog pala yung katabi niya. Siya lang talaga yung nakaupo. Hindi ko siya tinanong. Hindi rin ako nagsimula ng usapan. Bigla na lang siya nagsalita. Bakit kaya pinangayon mo ba eh? Ha? Pinangayon sa mga pangalong eh. Kaya nakakwento ko sa kami. Doon ko na-realize, hindi lahat ng kwento hinihingi. May mga kwentong kusa na lang lumalapit. Saan lito ko ngayon eh? Eh, taga-saan po kayo? Hindi mo, sa may Lubin ah. May notice call sa may kalsada pa doon. Ilang araw na po kayo? Release na ngayon. Yeah, thank you. Paalis na sana ako. Pakiramdam ko, sapat na yung pakikinig. Pero bago ako tuluyang umalis, bigla siyang nagsabi, Ha? Paglugaw mo. Saan ko makain? "Tara po." Tara. Hindi siya humingi ng marami. Panlugaw lang. Sapat lang yung perang dala ko. Hindi ito yung plano. Pero minsan, hindi mo na kailangan mag-isip ng matagal. Kaya niyaya ko siya. Hindi dahil may sobra ako, kundi dahil may kailangan siya. Hindi malaking bagay, pero sapat para sa gabing yon. Hindi ko to ginawa para ipakita. Ginawa ko to kasi tao rin ako. Hindi mo nga nabutan kayo namin. Ginuus na kita natin yung problema ko eh. Napansin ko nga po kausap niyo po kanina eh. Kanina talaga nakadulbul na ako. Wala. Okay na ako. Nakalabas ko na ng Buti problema. naman po. Nakasahod. Nakagulat ko. Pero may mali naman talaga ako. May sarado na po siya kuya eh. Dito kaya? Kapag kailan, hindi ako matama. Medyo nakakantay ko ako pero hindi ako matama. Hindi nga may yan ang nag-screen niya. Gano'n. Medyo papagsak na ako. Pinakain ako ng kami. Tatlong taon ko yun. Cup noodles po meron? Sige po. Magkano po? 35. Ilan po sila dun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 po. Sakto sana. Habang papalapit kami sa lugawan, nagsasara na sila. Kaya naghahanap kami ng ibang paraan. Kung ano lang meron. Bumili ako ng ilang cup noodles. Hindi para sa isang tao lang. Para may makain din yung iba pang nandun. Wala pa kami. Grabe ulit. Pagkain ka ako. Ano ba? Ganda na. Masyadong kami. Pagdalang kami sabon eh. Masyadong confidential eh. Nakakaya. Nag-guide sila. Kaya umalis na. Kaya sa akin kahit pumatay na. Pumatay na. Baka. Kapit lang kuya. Hindi nawawala ng pag-asa. Hindi ko alam kung sapat yung sinabi ko. Hindi ko rin alam kung gaano kahirap yung dinadala niya.
Pero minsan, kahit simpleng salita lang, pwede nang maging dahilan para magpatuloy. Hindi lahat kayang magbigay ng malaki, pero lahat may kayang ibigay. Oras, pakikinig, pag-asa. Noodles po. Nakain po kayo mangang? Noodles po. Noodles. Parang kanina, tulad ng lalaking nakaupo, hindi rin siya tinanong. Bigla na lang din siya nagkwento na parang matagal nang may gustong ilabas. At katulad nung una, hindi ko na rin siya pinutol. Hinayaan ko lang. Dalawang taon na ako sa Kali. 2 taon ka na po sa kalye? Oo. Ah, Taga rito rin ako. Taga Nyug lang ako eh. anyog. Nyug buwan bago yung anak ko taga Nyug. Yung sa taga Nyug buwan ako taga Talaba. Talaba 7. Ba't di po kayo umuwi? Mga problema eh. Ang daming problema. Problema asawa. Yung mga itsura ko. Ito may problema rin. Hindi ko ano to. Taga saan ba eh? Sabi mga Bicol, mga punta dito. Taga Bicol ka pa po? Ang trabaho niyo kasi sa ano eh. Yung mga taon na. yung mga karsada dati, trabaho mo no. Dati sa Maynila na ako sa Nawasa. Sa Nawasa ka sa Maynilad. Tapos lilipat ako sa DPWH. Tapos ano po nangyari? Nalipat ka sa DPWH? Tapos ano po nangyari? Okay. Wala na rin yung project yung ano namin. Traktor. Ilang taon ka na po sa kalsada? Sa 2 years. Ano po? 10 taon. 10 taon? Yeah. Ang tagal. Ako, ano, bali 5 taon na. Pag-isang taon? Oh, ito. Oo. Bakit po? Ano po naman po ano? Sa kalsada? Family problem, no? Family problem din po. Alas na Huwag po kayo mag-alala, di po kayo kita sa camera. Nakaano lang po. Family problem po. Mag-iisang taon na. Taga saan pa po kayo? Taga rito rin no, Alos. Taga? Taga dito din po. Taga dito lang rin. Ba't di po kayo nag-try umuwi? Ano po? Lalo nagiging magulo. Lalo nagiging magulo. Oo, nag-aaway lagi. Kaya diniset ko na, dumit ko na lang. Diniset ko na mag-isa. Kayo po tayo, ilang taon na po kayo dito sa kalsada? Ganun po, ganyan na rin. Magawa niya. Taga saan pa po kayo? Dito po sa Molino. Molino? Oh. Ganun din, babalik problem din. Sa ano ko, patay ng mga parents ko, bali yung weather yung ano ka, sister ko, pakanay. Kaya medyo hindi kami magkasundo ng ano ko, ng bayaw ko eh. Kaya ganyan na, stowaway ako. Tagal na po kayo dito, lagi kayo magkakasama. Oo. Sama lang ako kami sa Tulugan. itong gabi. Pagka oras na nagtulog. Pero sa araw, ito kapag kasama ko, nag-iikot kami. Diskarte kayo. Ako, nag-iikot, naggagawa po kami lang silang electric fan, washing machine. Oh! Wow! Ako naman dito, paikot ng mga jeep. Taga para. Hindi papaikot ng mga jeep. Yung mga galing paliparan. Dito lang yung terminal yan eh. Minsan naman nangangalakal. Yan, papasura yan. Kanya-kanya kami diskarte. Pag wala akong paikot dito, ando ko sa check-in sa parking. Yan ang trabaho ko. Ito, yan. Sector pa, radyo, washing machine. Ito, driver to. Matapos silang magkwento, pare-pareho halos ang pinanggalingan, problema sa pamilya. Nakakalungkot isipin. Pero habang tumatagal, mas nangingibabaw yung respeto. Kasi lahat sila may diskarte. Yung dalawa, nag-aayos ng sirang electric fan. Yung isa, dispatcher sa jeep. Yung isa naman, nangangalakal. Hindi sila sabay-sabay gumising. Pero sa gabi, dito sila nagkikita. Sabay-sabay natutulog. Hindi pamilya sa papel, pero pamilya sa sitwasyon. Boy ng salamat po. Salamat po sa
po, magkakapit-bahay po kami sa tramo. Taga-tramo kayo. Taga-Talaba City kami, no? Dati kami taga-Talaba City ngayon, unang unang Kanya-kanya ba't na kami? Sorya kami sa buhay. Pamilya, sa pamilya namin, problema namin, pero may kanya-kanya. Ako dito, hindi naging pareho yung problema. Blood curl sa akin, para ako itulakwin. Eric Ferrer, Enrique Ferrer po, taga rito po sa Talaba, Bacoor, Cavite. So, naging buhay ko po, nagsimula ako rito tumira sa kalsada. Nung naisip ko na lalo nagkakagulo, lalong gumugulo ang sitwasyon namin ng aking pamilya. Kaya dinicide ko na maging mag-isa na lang sa buhay. Nasa gayon, maging tahimik naman. So, kaya po ako nagkaganito, hindi po dahil sa kasalanan ng ibang tao, dahil din po sa kagagawang ko, kasalanan ko rin. Isa po akong driver, may asawa, may 8 anak. Ang mga anak ko po, malalaki na, may kanya-kanya na akong pamilya. Meron akong isang bunso na 16 anyos, PWD. Mute yan din po siya. Ang asawa ko nasa abroad. Nagsimula po lahat ng ito sa hindi namin pagkakasundong mag-asawa. Hanggang sa lumawak yung aming pag-aaway. Ito, hindi ko naman sa sinisisi ang asawa ko kung ba't nangyari sa buhay ko to. Ito, last year lang ho, pauwi yung asawa ko ng December. So natuwa ako. Then umuwi siya. Doon po nagsimula yung lupit nung pag-aaway namin. Hindi na po siya nagpakita sa akin. Hindi po niya pinaalam na siya'y uuwi. Nalaman ko na lang sa kwento-kwento sa mga tao. Tapos yun na, napakasakit to kung iisipin. Pero sa ngayon medyo natatanggap ko na ng kaunti na mag-isa na lang. Kaya ang pagkakataon nito, nagpapasalamat ako para ma-express ko yung nasa loobin ko. Pinaramdam niya na umpisa kung paano niya ako talikuran. Napakasakit pero andyan na po yan eh. Wala akong magagawa. Dahil siguro sa naging kakulangan ko bilang isang asawa at bilang ama. Humingi ako ng suporta sa mga anak ko para magkasundo uli kami. Pero hindi po ako, nabiguro po ako dahil talagang halos sila na rin po ang nagpalir para hindi kami magkaintindihan mag-asawa. Matagal na po ba kayo dito sa kalsada? Mag-iisang taon na po, mag-iisang taon lang. Kaya may nauuwian naman po ako sa kapatid ko sa Camellia pero hindi ko kaya talaga na yung maging pabigat. Sa araw-araw, sa sistema ko dito sa kalsada, dito sa lugar ng Apollo, Lambert ako natutulog sa umaga. Pagkising ko po ng alas 5, nung hindi ko pa nakakasama itong isang barkada ko, pupunta po ako sa Porte kabila. Uupo lang po ako sa may waiting shade. Pipilitin kong matapos yung oras. Nakaupo lang ako doon, nakatanaw kahit halos walang makita. Naglalakad ako, halos nangangapa na rin po ako. Ngayon, pag napagod ako doon, kaupo, punta naman po ako sa Alice Bakery. Doon po ako magpapaabot hanggang alas 5 ng hapon para bumalik dito sa Apollo hanggang sa makatulog na po sa magdamag. Ganun po naging rotation ng buhay ko. Tungkol sa pagkain, swerte pag may nag-abot. Nung una, hanggang sa nakasama ko si Toto na gumagawa ng washing machine, electric fan. Sabi ko, dinicide ko, sama ako to para medyo mabago yung routine ng buhay ko. Ayan, sumasama ako sa kanya kahit hirap po ako maglakad, malabo ang mata. Sama lang ho talaga. Hindi ako nakakatulong magkumpuni. Nagpupunas-punas lang ako ng nagawang appliances. Like, washing machine, electric fan, punas lang ho ginagawa ko. Doon lang. Yun, pinapakain niyo ako, libre. Tungkol sa Pasko talaga, nagse-celebrate kami ng pamilya, ng mga pamilya ko, is watak-watak. Kasi matagal na ako nag-aabot ang asawa ko eh. Simula po nung umalis siya, simula ng 2013 na naisip niya mag-abroad, at this time, this year na 2025, hindi ko po naranasan nakasama siya. Mga anak ko lang po nakakasama ko. Pero yung misis ko, nabalitaan ko na uuwi noong 2024, ang saya-saya ko dahil magkakasama kami ng Pasko. Hindi ko akalain na hanggang doon na lang pala yung pasensya niya sa akin.
hindi ko pa rin siya nakasama until now. Eh, kung bibigyan pa ako ng wish, ang wish ko lang, kung ibabalik po yung nakaraan para baguhin ang lahat, pipiliin ko pa rin sila. Sila pa rin po pipiliin ko. Habang nakikinig ako, na-realize ko, hindi sila humihingi. Karamihan, gusto lang may makinig sa kanila. Kuya, may notebook ako dito. Kung okay lang po, pwede nyo isulat kung ano yung gusto nyong sabihin sa sarili nyo o sa mundo ngayong Pasko. Okay lang po? Sige po, okay lang. Okay lang po. Okay lang po. Hindi lahat kayang magsabi ng nararamdaman nila ng direkta. Pero sa sulat, doon lumalabas yung mga hindi nasasabi. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin sa ganitong sitwasyon. Wala rin akong dalang solusyon sa lahat ng pinagdadaanan nila. Pero minsan, sapat na ang sandaling pagtigil at ipagdasal na sana gumaan kahit konti. Lord, Panginoon, kayo na po bahala sa kanila, Lord. Alam ko, ginawa niyo akong instrumento para may makain po sila ngayong araw. And Lord God, naway gabayan niyo po sila dito sa kalsada. Mahirap man po ang buhay dito, pero alam ko, Lord God, di niyo po sila pababayaan. Panginoon, kayo na po bahala sa kanila kung paano makahanap po ng pagkain. Tulungan niyo po sila kung paano po mahanap ng paraan sa araw-araw. Lord God, alam kong hindi niyo po sila papabayaan. And Lord God, kung ano man po yung nararamdaman nila ngayon at kung ano po yung problema nila ngayon, Lord God, kayo na po ang bahala sa kanila. At naway maging maayos na po ang lahat kung ano man po ang kinakarap nilang mga problema. And Lord God, ang panalangin ko lang rin po sana iligtas niyo po sila kahit sa anuman pong kapahamakan and sa mga masasama. Lord God, alam ko po na andyan po kayo palagi at eto rin pong mga tao na nasa harap ko na patuloy na naniniwala sa iyo, Lord God, naway patuloy niyo po sila tulungan at dinggin po yung mga panalangin nila sa araw-araw. Lord God, kayo na po ang bahala sa araw-araw and ipinapanalangin ko po to, Lord, Panginoon, sa pangalan niyo po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, thank you. Thank you po, thank you po sa inyo. Hindi ko talaga alam kung ano talaga yung tamang gawin sa mga ganitong sitwasyon. Kasi totoo naman, wala akong solusyon sa mga problema nila. Hindi ko kayang ibalik yung pamilya nila. Hindi ko kaya sila ibalik sa pinanggalingan nila. At aaminin ko, kanina, nagdadalawang isip ako kung lalapit ba ako o hindi. Kasi minsan natatakot tayo. Baka makaabala, baka mali, o baka hindi tayo welcome. Pero habang nagkukwento sila, na-realize ko na parang pare-pareho lang naman pala talaga tayo. Nagkaiba lang. Sila, sa kalsada na punta. Tayo, may uuwian. Hindi sila humihingi ng awa. Hindi rin sila humihingi ng malaking tulong. Gusto lang nila may makinig, may makakita, o may makapansin sa kanila kung okay pa ba sila. At kung may natutunan ako ngayong gabi, hindi pala talaga pera ang kailangan ng tao para maramdaman niya kung gaano siya kahalaga. Minsan sapat na yung oras, yung pakikinig, yung hindi mo sila minamadali. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila bukas. Pero ngayong gabi, hindi sila nag-iisa. Kung may oras ka, subukan mo rin. Lapitan mo yung mga taong madalas mo lang madaanan. Makinig ka. Baka doon mo maramdaman kung ano talaga yung spirit ng Pasko.